Good morning guys. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-move on agad. Yun, moving forward, move fast. Kasi sa factory, minsan masisigawan tayo ng bisor ng amo dahil minsan magkakamali tayo lalo-lalo na pagbago tayo sa factory. Kaya sila minsan gano'n kasi gusto agad nila mapakinabangan ka kahit bago ka. Gano'n ang ugali nila, tapos yang gusto nila na yung buong process hindi masayang. Minsan kasi pag nagkakamali ka, nagkakatama yung sa halimbawa doon sa may chibali tawag nila, nagkakaroon ng tama. Tapos hindi mo na agad naisabi na may tama pala. Halimbawa, yung ginagawa nyo yung 1,000 pieces, tapos lahat ng bakal na yun, yung 1,000 pieces may tama. Reject yun. Magre-reject lahat. Yun ang iniiwasan nila, kaya minsan nagagalit sila. Kasi, siyempre, itatapon lang yun, malulugi sila. Yun. Kaya, yung huwag mong dibdibin yung mga pag sinigawan ka, huwag mong dibdibin. Matuto ka lagi na mag-move on. Kasi halimbawa na maisip mo na biglang umalis sa factory or maisip mo na magpa-transfer or maisip mo din na break contract. So masasayang lahat ng pagod mo sa pag-apply sa pag-apply mo, masayang yung mga ginawa mo, yung mga effort mo, masayang. Kasi lalo't pag bago ka, mapipressure ka sa mga ganung bagay. So kailangan mong mag-move on. Huwag mong isipin yung mga ganun. Basta tuloy-tuloy ka lang sa trabaho, i-train mo lang na i-train yung sarili mo na matuto ka doon sa trabaho. Yun. Tapos, ang gusto nila ay dapat medyo mabilis ka. Yan, ganyan. Para, yun, mapakinabangan ka. Kasi sa process, tuloy-tuloy yun. Kailangan medyo mabilis yung katawan mo. Balik tayo dun sa para makapag-move on ka kagad. Example, bigyan natin ng halimbawa para mas maunawaan nyo. Halimbawa yung bata. Di ba pag ang bata, pag ang bata may nagawang kasalanan, pag may nagawa siyang kasalanan, tapos pinagalitan mo, iiyak siya. Di ba ganon? Pero kapag gusto mo siyang patigilin or patahanin, yayakapin mo or bibigyan mo ng lollipop, titigil na agad siya. So ganun yung gusto kong paunawa sa inyo, na dapat kahit matanda na tayo, mag-isip pa din tayo ng attitude ng pagiging bata. Dahil yung pagiging bata, madali siya mag-move on. Hindi katulad natin na matatanda, na yung sakit 1 year na, 10 years na, andun pa din. So dapat we need to forgive. We don't need to forget the pain. Hindi natin makakalimutan yung sakit, pero kailangan natin na mag-forgive. Hindi lang para sa sarili natin, para din sa dun sa gumawa sa atin ng kasalanan, para makapag-move on ka sa buhay. Ibig sabihin, magtuloy-tuloy yung buhay mo. Isa pang halimbawa, heartbreak. Halimbawa, iniwan ka ng ng jowa mo. Siyempre, iiyak ka nun kasi masakit yun. Example, mahaba yung pinagsamahan nyo, years din. So, masakit. Kailangan mo mag-move on. Bigyan mo ng time yung sarili mo na makapag-move on agad. Kasi yung buhay, tuloy-tuloy
example, hindi ka mag-move on, 1 year, 2 years na. Pero yung buhay tuloy-tuloy. Baka yung jowa mo may jowa na. So, dapat you have to move on fast para maging balanse yung buhay mo. Kasi pag hindi ka nag-move on agad, yung mga bagay na gusto mong marating sa buhay, hindi mo magagawa. Yun. Isa pang example yun. Hindi na halimbawa pa. Yung bisor namin, tsaka yung boss namin, naobserbahan ko, nag-away sila. Talagang literal na labas yung liti dito. Sigawan silang dalawa. So, kasi hindi sila magkasundo sa sukat ng pagtimpla ng sukat ng bakal. Talagang sigawan sila, halos pakinig sa kabilang company. Pero napansin ko, mamaya-maya nagkikwentuhan na sila. Ayun. Kaya yun, naisip ko na ang mga Chinese may attitude sila na madali silang mag-move on. Yung sasabihin mo na yung bisor tinanggal, hindi. Parang wala nangyari. Hindi nagalit, hindi na yung katulad baka sa atin, nag-walk out na yung isa, nag-walk ganyan. Okay na uli sila. Yun, maganda din pag nandito na kayo sa factory. Obserbahan nyo yung paligid nyo. Ibig sabihin, kunyari, example, ito yung factory. Nakikita mo yung mga galawan, lumabas ka dito para makita mo yung mga nangyayari or mga attitude nila para ma-adapt mo yung mga magagandang bagay na ginagawa nila. Example, yung madaling mag-move on. Yun yung isa sa na-adapt ko sa mga Chinese. Kaya siguro sila successful kasi hindi sila nag-i-stay sa problema. Hindi katulad natin mga Pinoy. Tayo, pag nag-away at pag nag-away tayo, ayun, 1 year, 2 years, 10 years na, hindi pa rin nawawala yung sama ng loob natin. Yun yung nakuha ko sa mga Chinese. Madali silang mag-move on. Tapos, ano pa ba? Parang wala na akong maisip pa. Yun lang. Okay lang mga boss. Ingat and God bless.